Dalawang bagay na dapat mong iwasan kung ikaw ay isang content creator. Kung ang goal mo dito ay magpa-monetize, wag na wag mong gagawin ang bagay na ito. Una, yung pag-screenshot ng content ng iba. Pangalawa, yung pag-download ng content ng iba. Kapag ginawa mo yan, ay makakakuha ka ng violations nang hindi mo namamalayan. Kasi nga, hindi ka makakatanggap ng notification sa iyong dashboard, sa iyong support inbox, at kahit saan, wala kang matatanggap na notification. Kaya naman, hindi mo alam na nagka-violations ka na pala. Ano ang makukuha nyong violations kapag ginawa nyo yan? Meron kayong 4 na violations na maaaring makuha dyan. Siyempre, unang-una, ma-flag kayo dyan. Pangalawa, magkakaroon kayo dyan ng limited originality of content o kaya yung tinatawag na unoriginal content. Pangatlo, magkakaroon kayo dyan ng authenticity kasi hindi nyo pag-aari yan eh. Pang-apat, makakakuha kayo dyan ng copyright claim. Kapag nireport kayo ng author, yung kinuhanan nyo ng content, yung may-ari ng content, kapag nireport kayo, makakakuha kayo dyan ng copyright claim. Kapag ang isang content creator ay naka-turn on yung kanyang rights manager at kinuha nyo ang kanyang content, automatic yan. Magkakaroon kayo ng copyright claim. Kahit na maikli pa yung clips na kinuha nyo sa kanya, automatic talaga yan na makaka-copyright talaga kayo. Kahit hindi music ang kinuha ninyo, makaka-copyright kayo kasi naka-turn on yung kanyang rights manager. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa siya, ini-screenshot niya ang aking content at pinost niya bilang kanyang post at nilagyan pa niya ng pangalan niya. Kapag nireport kita, makakakuha ka ng authenticity at unoriginal content. Ito namang isa, ang ginawa niya, ini-screenshot niya yung aking content at gumawa siya ng kanyang reel. Ginamit niya yung screenshot ng aking content. Pwede rin kitang i-report at makakakuha ka dyan ng violations. Ito namang isa, ang ginawa niya, dinownload niya ang aking content. Pwede naman siyang mag-remix kasi naka-turn on naman yung remix ko. Ang ginawa niya, yung long form video ang kinuha niya, dinownload niya at ginawa niyang content niya, yung content ko, nang hindi nagpapaalam sa akin. Kaya nireport ko yan. At tinanong ko rin yan mismo sa support team kung ano ang mangyayari kapag kinuha ng ibang content creator ang iyong content. At yun na nga ang sabi nila sa akin. Mapa-flag siya, magkakaroon siya ng limited originality of content, unoriginal content, at magkakaroon siya ng authenticity. Kaya wag na wag niyong gagawin yung kumuha ng content ng iba. Dahil talaga magkakaroon kayo ng violations dyan.